Ito ang gabi ng Beauty and Brains. Ang unang-una, Miss Philippines Earth 2001 and Binibining Pilipinas World 2005, Carlene Aguilar. Binibining Pilipinas Universe 1982, Maria Isabel Lopez. Ayan, oh. Kauna-unahang Miss World Philippines in 2011 and Miss World First Princess, Gwendolyn Ruiz. Kilala mo? Oo. Hindi ko naman alam, dito pala tayo magkikita. Ready ka na ba kausapin ako? Kasama din natin, Bibi Gandang Hari. Carlene, Isabel, and Gwen, welcome to Celebrity Bluff. Okay, players, isa sa inyo ngayong gabi ang maaaring mag-uwi ng 50,000, 75,000, 100,000, or ₱500,000 pesos. At maaari ninyong iuwi itong aking corona. Sa inyo na itong corona ko. So players, simulan na natin. Let's play Fact or Luck. For 2,000 pesos, ang halaga ng ating mga squares at ipapakita namin ngayon sa ating tinatawag na bluff board. Ayan sila. Ang saya, ang tibay, ang dami. Carlene, ikaw ang unang pipili ng square. Ang saya. Ako din. Gusto ko rin yan. Ang saya. Pinili niya. Sino naman dito ang masaya kayang tutulong sa'yo? Dahil katapat ko siya eh. Siyempre. Oh, thank you, Carlene. Si Binibining Gandang Hari. Bibi, eto ang tanong. Sa wikang Latin, ano ang kahulugan ng salitang disco? Well, ang unang pumasok sa isip ko kasi Latin, coming from Latin America. So, L, discotheque, di ba? Technology. It should be to learn, I think. Tsaka nag-aral din ako ng Latin. Alam mo na, akala ko magpapari ako eh. Diyos! Yun. So, to learn. To learn. Excuse me po, kayo pa. Yes. To around. To round. Mag-ikot. Pag nasa disco kayo, kailangan nyo mag-ikot. Ah, ikot lang ng ikot. Ikot ng ikot. Kaya nga dish. Kaya nga dish. Dish. Bilog. Bilog yan, dish. Tsaka ang disco, ang tawag dito, ang dance floor niyan, pabilog. Bilog yan. May point. Diba? Siya man ay paikot-ikot din, ano? Oh, round. Round. Excuse me pa. Sandali ah. Para naman manok. Sino po kayo? Ako po si Binibining Liwanag, ang diwata po ng mga labada, ang diwata po ng mga linya ng ospital. Ay, thank you. So, wika Latin, ano ang kahulugan ng salitang disco? Magpapakalayo-layo pa ba tayo? E di, ang ibig sabihin ay to dance. Nga naman, lalayo pa ba tayo sa disco? Eh, disco sayawan. Eh, si Bibi nag-aral ng Latin. Sabi niya, to learn. Pwede. Oh. Is it a fact or a bluff? It's a fact? Fact na fact na? Wow. Fact na fact! Sabi niya, Tumitili pa siyang nagsabi ng fact na fact! Naniwala siya sa'yo. Blackboard, fact nga ba to learn ang ibig sabihin ng disco sa Latin? Is it a fact?
nyong matuto, mag-disco. Ganun pala. Now we know, and now you know you have 2,000 pesos. Okay. Eto no, magaling na artista and today may magaling ding anak na artista. Ay, hello Si to Mara. Nanonood siya ngayon. She's there. Hi, Mara! So, mamili tayo ng square. Ang tibay o ang dami? Siyempre, matibay ito kaya. Parang ikaw, no? Ang tibay. Sino ba dyan ang mas matibay pa sa'yo? Si Jose. Jose, ha? Jose. Jose, may tiwala ako sa'yo. Ano ang tanong para kay Jose? Jose, ano ang kulay ng flight recorder o black box ng eroplano? Orange. Kahit black? Hindi, kaya naging black. Pag nag-crash yung aeroplano, nasusunog. Kala nila black. But it's actually orange. Orange yun. Pagbagsak ng eroplano, boom! Alam ang bumagsak eroplano pag nasunog. Yung box na yan, hindi masusunog. Sunog din yan. Eh, paano kung hindi nasunog yung eroplano? Hindi hanapin yan. Eh, pero bumagsak. Ay, Bumagsak lang. ewan ko Black sa'yo. talaga yan. Ang hindi totoo dyan, box, hindi naman kasi yung box. Ano yan? Parang hard drive yan na malaki. Memory card na malaki. Tumatango-tango lang si Bibi Gandang Hari. Kasi ako, nag-flying ako. Ay, oo nga pala! Oo! Tama! Ay, Miss Maribel, ito palang si Bibi Gandang Hari ay dating flight attendant, correct? Oo. Okay. It's white. White, kahit, basta white siya. Parang ganyan lang ang peg. Parang sunog na box. Ay! Ay! Hindi. It's white. 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 Ang black box ay kulay white. Sa sagot ni Jose, na pinagkakatiwalaan mo ng wagas na wagas, orange ha? Orange daw. Jose? Ma'am, Is it a fact or a bluff? It's a fact! Ano daw yun? Fact na fact na. Oh, fact. Fact na fact. Laki ng paniniwala sa'yo. Fact na fact na. Fact nga ba? Anong sabi ng blackboard? Is it a fact? I love this! Ang black box ng airplane ay orange upang madaling makita pag nag-crash ang eroplano. Tama? Miss Maribel, you have 2,000 pesos. Minsan pala nakakausap ka rin na matindi. oo naman. And kasama ni Miss Gwen. Miss Gwen, turuan mo naman ako i-pronounce yung family name mo. Rue. Sandali lang, kailangan matuto tayo. Ano ulit? Rue. Rue. Oo, ganun. Oh, ganun. Ganun, ganun. Uy, may kasama ka pala, Gwen. Taga... Oh, bakit? Galing sa San Beda. Oh my God. David Semerad, are you here? Halika dito, dapat kinikis ang host. Halika, bulin mo. Ay, naku, bulin mo ako dali. Maharot! Hi! Mabuti! Welcome to my life. Welcome to Celebrity Vlog. Okay. Thank you for coming. Ano ba to? Saan ka ba pinaglehe sa poste? Ako nga yung Okay. mali
pinakamaliit sa family ko. Ang taas ng pangarap mo. Ikaw pa ang pinakamaliit sa family nyo? Oo, ako. Ako na ang pinakamatagad sa family namin. Wala ka ng choice. Yun na lang. Ang dami. At wala ka na rin choice. Yung ano na lang. Yung diwata ng labada. Nagagandahan ka ba sa kanya? Huwag ka nang sumagot, masasaktan ako. Hindi naman. Sa lahat naman ng pinagdaanan natin, alam mo naman sabihin ko maganda ka, di ba? Maganda ba talaga? Tulungan mo na ako. Halika nga, maganda ba talaga? Labas ka nga muna dyan, sandali. Ako ba? Oo. Hindi siya, halika. Halika. Halika nga, tingnan nga natin kung maganda ka talaga. Dito, grabe naman. Ba't naman ganyan? Wally, tumayo ka kasi. Nakatayo na eh! Sabi ko sa'yo, tayo lang ang magtabi. Tayo talagang bagay. Uy! Uy, sino ba itong dumating sa ating kaharian? Buti naman, naligaw kayo dito sa aming mundo. Mamahagi ka naman ng tangkad. Pinaglisa ladder ata. Pinaglisa hagdan. Naglisa hagdan. Uy, eto na ang tanong sa'yo. Okay. Diwata. Ayon sa Commission on Higher, bagay sa'yo, Education, anong state university ang may pinakamaraming estudyante sa buong Pilipinas? Pinakamaraming estudyante sa buong Pilipinas na university ay walang iba kundi ang UP. University of the Philippines. University of the Philippines. Saan? Saan? Sa Diliman? Sa Diliman. Oh. Yan lang ang merong jeep na UP ikot. Merong UP Village. Oh, sa daming estudyante. PUP. Polytechnic University of the Philippines. Hindi. PUP. Kasi yung kanya UP. Maliit lang. PUP, haba nun. Philippine. At saka, UP. kaya nga, saka yung UP kasi parang taas, di ba may certain average? Oo. Na hindi lahat nakakapasok. Bira. Sa lahat ng mga ini-sponsoran nila, by virtue sa lahat ng mga kagaya ng Itbulaga na Correct. nagbibigay ng free education and all, I guess STI. Dahil araw-araw sa Itbulaga may pinag-aaral na bago. Branches. Tagal na ng Itbulaga, Tagal na. taon ng binibilang. Maraming So, branches pa. Gwen? at buong Pilipinas, ang UP, ilan lang ang branches. PUP, ilan. STI, daig ang Jollibee. Ang mga beauty queen na katabi mo ay it's a tie. Gwen, malulungkot ako pag hindi mo to nakuha. Sabi ng pinili mong diwata ng mga labada. Ay, labada? Ano ba? Binibining liwanag. Diwata ng mga labada. Diwata ng mga labada, University of the Philippines ang may pinakamaraming estudyante sa buong Pilipinas. You have to answer now, is it a fact or a bluff? Fact. Fact na fact na. Fact na fact. University of the Philippines nga ba ang may pinakamaraming estudyante sa buong Pilipinas? Siya rin kaya ay makaka 2,000 o maiiwan siyang 0. Ay, nako! Huwag kayong alis. Tutok lang sa beauty contest ng taon dito sa Celebrity Vlog! Ang atin pong tanong kanina, ayon sa Commission on Higher Education, anong state university ang may pinakamaraming estudyante sa buong Pilipinas? At ang sabi ni Gwen, totoo, it's a fact. Ang sinabi ng diwata ng labada, University of the Philippines. Is it a fact, University of the Philippines? Blackboard, please reveal! Wally. Bluff
With 70,000 students in more than 20 campuses nationwide, ang public university na pinakamaraming estudyante ay ang PUP o Polytechnic University of the Philippines. 0 ka sa ngayon. Dahil hindi nakuha ni Gwen, ang 2,000 ay paghahatian ni Carlene at Isabel. Carlene, you now have 3,000. Isabel, you have 3,000. Now let's move on to level 2 kung saan 4,000 ang halaga ng bawat squares. Blackboard, ano po ang mga category? Bongga, pasabog, pinagpala. Gusto niyo pinagpala? Isabel, ikaw naman yan ang may chance ng unang pipili. Bongga. Bongga. Ay, ang bongga nang tutulong sa'yo. Sino kaya yon? Bebe Gandang Hari. Dahil bongga siya. Kasing bongga ng mga beauty queens. Alright. Bonggang gandang hari. Narito ang tanong para sa'yo. Sa history ng People magazine, sino ang nag-iisang Pinay na napabilang sa taunang listahan na 50 most beautiful people? Dahil si Techi Agbayani ang kauna-unahang nag-pose for Playboy. And I think she was the toast of the town at that time. I think siya yung kauna-unahang nag-iisang Pinay na sinama doon sa 50 most beautiful people. And I believe it because she was really beautiful at hanggang ngayon naman. Yes. Pero noon talaga pinakita niya ang kagandahan ng isang Pinay. Techi Agbayani. Techi Agbayani. Gloria Diaz. Kaya nga siya yung pinakamagandang Hayop sa balat ng lupa. Diba? Ikaw hayop ka lang. Hindi, mukhang hayop ka. Hindi, kaya nga pag sinabing balat ng lupa, buong mundo yan. Lahat ng mundo may lupa So siya yung pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Lea Salonga. Brenaso pa ni Asyong Salonga para Maraming magazine yun. Maraming magazine yun, kaya umili kayo. Magazine nyo, magazine ko. Opo, isasama po namin. Lea Salonga po. Ang sabi ng iyong pinili na si Bebe Gandang Hari, Techi Agbayani, is it a fact or a bluff? It's a bluff! Bluff. Sabi niya, bluff ang Techi Agbayani. Anong sabi ng bluff board? Is it a bluff? Bluff nga ba? Bluff! Ang nag-iisang Pilipina na napabilang sa taunang 50 most beautiful people list ng People magazine ay si Eugene Domingo. Ito, ay, hindi pala, sorry. Ako, hindi ko lang nasabi sa'yo kasi baka mainggit ka ng wagas. Ay si Lea Salonga. Ito ay noong 1991 at the age of 21, the same year when she won as Tony Awards Best Actress for Miss Saigon. Yes. Isabel, 4,000 ang halaga nun. So, 7,000. Meron na ako na. Oo, meron na. Hi, Gwen. Gwen, ano sa tingin mo? Pasabog ba ang sayo o pinagpala? Pasabog. Pasabog! Oy, mga gangnam. Pasabog naman dyan. Sino dyan? Si Jose. Pasabog question, please. Ano ang ibinubuga ng isang cryovolcano na unang natagpuan sa moon ng planetang Saturn? Usok! Meron pa ba nagbubuga ng kahit ano? Usok lang naman. Diba? Kahit ang bulkan natin dito, bago pumutok yan, usok muna binubuga. Pero may ash. Pero usok muna bago mag-ash. Diba? Tsaka Saturn yan At Yung saka may nakapaligod lava. dyan, ayan. May lava pa rin Usok. yan. Tapos yung nakapaligod dyan, Saturn, yung knife yung tinatawag para mga bato-bato maliliit yan Ang binubuga niyang Saturnite. Saturnite. Pero Monday nangyari. Saturnite. Saturnite ngayon. Oo nga, Saturnite. nga pala ngayon. Kung di ba yung Kryptonite, Saturnite. Saan bang, planeta? Saturn. Di Saturnite.
Ako simple lang. Oh. Yellow. Why? Unang-una, ang layo ng Saturn from the Sun. So it's very impossible to have fire inside or whatever. So, yellow. Plus, I should know. Bakit? Why? Women are from Venus. And men are from Mars. And gays are from Saturn. So I should know. Gusto ko naman yung nakaka-beauty queen mong sagot na yon, ha? If only for the rings. Yung Saturn Of nga course, naman. yes. Gwen, ang sabi ng pinili mo na si Jose, Ako naman. ang cryvolcano ay bumubuga ng obviously usok. Is it a fact or a bluff? I will trust Jose para at least kung hindi ako nanalo, kasalanan ni Jose and Wally, at super magtatambo ako sa inyo. Next time na talaga ako, lagot kayo sa akin. All the way, trusting ako. So, it's a fact. Fact na. Kayo ah. Ano kayo ah? Hoy, wag kayong umalis, wag kayong umalis. Maglalaba pa Tubig. ako eh. Saka, Tubig. Balik. Fact na, Gwen. Usok. Fact nga ba? Is it a fact? Blackboard, please reveal. Gwen, Sige na nga. Oh, pwede mong gawin sa kanya lahat ng gusto mo. Halika na. dito lang ah. Dito. Dito lang ah. Saktan mo, sige. Sige, kayang-kaya yan. Nawala pa O, sila eh. bakit nawala na si Wally? Ikaw ah. Ito talaga yung fact doon. Sa halip na lava o apoy, ang cryovolcano daw ay nagbubuga ng... Tingnan mo nga naman, oh. Yelo. Galing ko. Tama naman si Bibigandang Hari. I just came from there. Ang ibig sabihin ng prefix na cryo, oo nga naman, sa cryovolcano ay icy cold. Yung pala yun. Gwen, thank you so much for joining us tonight. I hope you had fun. Yes, I did. Thank you. Aray. Maraming salamat, Gwen. Sa maniwala at kasi hindi, dala-dala mo ang 5,000 pesos. Let's say thank you to Gwen. Oh, go na. Carlene and Isabel, you will move on to our next round. Tingnan natin kung sino sa inyo ang matitirang matibay at sino ang matatanggal sa pagbabalik ng Celebrity Brand! Carlene and Isabel, gusto kong malaman, bilang alam ko naman no, in this lifetime, never kong may experience ang sumali sa beauty contest. Paano kayo nagpre-prepare? Eugene, hindi mo na kailangan sumali sa beauty contest. You know why? Beauty queens, they come and go, but Eugene Domingo will stay. Dahil dyan, Carlene, thank you so much. Isabel, you win 500,000. Thank you! Sagot na. Joke lang. So, ganito muna. Babalik muna natin sa zero ang scores ng dalawa. Tandaan nyo lang na ang mananalo sa round na ito ang mag-advance sa ating final round. At dun kayo may pagkakataong manalo ng kalahating milyon. Kamay sa likod at maging alerto, we are going to play round 2, Word War! Category, please. Lalawigan. Lalawigan, I love Bicol. Naging governor dyan ang tatay ko. Daming gulay dyan. This is Word War 1. Yes, Carlene. Camarines Norte? Camarines Norte? Camarines
5,000. Dalawa na lang. Category, please. Hollywood. May sa ibon din yan. Ano yan? Sa ibon. Ibon. Hollywood, ibon. Patay na yan, pero buhay pa eh. Pero alam ko nanalo siya ng Best Actor sa Oscars. Sa pelikulang Sira ang Ulo Niya. Tagalog yung movie. Pero nasa Hollywood. This is World War II. Russell Crowe. Yes, Isabel. Russell Crowe. Russell Crowe. Is it a fact? Russell Crowe! Isabel, you also have one correct word, and that means you have 5,000. Next category, please. Uy! Tangkad Kala din ko yan. naman, ikaw na yung category, Bibi. Ganda babae. Tangkad din yun. Matangkad din? Yan ang nanay ko doon sa pelikula nung nanalo akong Best Supporting Actor. Ang alam ko, asawa nito, abogado. This is World War III. Yes, Isabel. Melanie Marquez. Melanie Marquez. Is it a fact? Really? It's a fact! Melanie Marquez! 10,000, two correct words. Isa na lang, Isabel. Carlene? Huwag kang kaba. Huwag mo sabihin yan. O, category please. Nagmamadali. Country. Uy, sarap mag-swimming. Yan. May kanta yan ng Village People. Largest Muslim country. Isabel, pag nakuha mo to, ikaw na ang pasok sa ating final round. And Carlene, pag nakuha mo to, tuloy ang ligaya. This is World War IV. Carlene. Indonesia. Indonesia? Is it a fact? Indonesia! Grabe, gusto ko to, oh. Galing talaga, oh. Carlene, dahil sa Indonesia, may 10,000 ka na rin. Carlene and Isabel, nakakatuwa naman, ano, na talagang natetense ako sa inyo. Ito na sana ang last word na maaaring magdala sa inyo, sino man sa inyo, sa final round. Carlene and Isabel, ito ang ating category. Ouch naman! Yoko niyan. Ayaw mo niyan, banguan yan. Eh, baka aswang siya. Takot ang aswang dito. Carlene and Isabel, you have 20 seconds. Good luck to both of you. This is World War V. Isabel. Balat sibuyas. Balat sibuyas. Balat sibuyas! Did well, did well. Galingin mo. Sabi ko, Carlene, ang husay mo maglaro. Come join me. Ang lamig ng kamay mo, tapos na ang tensyon. May mental toughness na. Huwag kang uuwi ng luhaan. Bukod sa talagang totoo kang may corona, meron ka pang 10,000 pesos. Thank you so much. Thank you, thank Played you. so well. Thank you. Mwah, mwah. Thank you. See you again. Bye. Congratulations, Isabel. Come join me here in the middle. Oh my God. Tingnan niya natin kung madadagdagan pa kung anong meron ka sa pagbabalik ng Celebrity Vlog! Isabel, let's play round 3, the final four. Sa round na ito, Isabel, tutulungan ka pa rin ng ating Gangnam. Makakuha ka sa tingin. Bawat isa sa kanila ay magbibigay ng kasagutan na pwedeng fact or bluff. Tatlo ang ibibigay nila at ang huling sagot na bubuo sa apat ay sa'yo na manggagaling. And each correct answer is 25,000 pesos.
At dito, maaari kang manalo ng 50, 75, 100, or $500,000 pesos. Blackboard, reveal the categories. Meron tayong nerd, that's new, and go girl. Go, girl. Ah, bagay na bagay sa'yo. Women power. Ito ang ating question. Alin sa mga sumusunod ang naimbento ng babae? Narito ang 6 na posibleng sagot. Nandyan daw, liquid paper, windshield wiper, electric flat iron, dishwasher, popsicle, and disposable diapers. Popsicle. Bagay, halos lahat gamit ng babae. yan. Exactly, makes a lot of difference. Like popsicle. Popsicle ang sabi ni Bibi. Ako, windshield wiper. Windshield wiper. Kasing tunog ni Brooke Shield. Tapos white, babae, white. Diapers. Disposable diapers. Eh kasi, siyempre, yung kadalasan, yung nanay lang naman ang nagpapalit. Ayaw nilang maglaba. Inimbento na yan, para tapon na lang ng tapon. Para hindi na naglalaba. Yun ang baka totoo. Isabel, isa na lang. Liquid paper. Liquid paper. Isabel, ito na yon. Ito na ang pagkakataon na bibigyan ka namin ng time upang magpalit. You have 30 seconds. And your timer starts now. Palitan ko yung popsicle. Okay? Ano na nag-ay? papalit? Ipapalit ko ang dishwasher. Popsicle, palitan ng dishwasher. Happy ka na dyan? Disposable diapers. Disposable, papalitan ng Flat iron. umabot tayo. Sabi ni Isabel, ang mga sumusunod na naimbento ng babae ay liquid paper, windshield wiper, electric flat iron, at dishwasher. Unahin nating i-reveal ang binigay mo, ang liquid paper. Ito yung pambura pag nagtatype ka, hindi ba? Yung puti, ano? Babae nga ba ang nakaimbento ng liquid paper? Is it a fact? Yes! Galing! May 25,000 ka na! Dito ako interesadong malaman kung talagang babae nga pang nakaimbento nito. Kasi sa kotse ito eh, di ba? Eh, alam naman natin, sabi nga nila, mga lalaki ang mahilig dyan sa mga cars. At ang windshield wiper, Parang mannish, di ba? Masculine. oo, parang. Windshield wiper. Is it a fact? Yes! Isabel, you have 50,000! Sa 30 seconds na timer na binigay natin sa'yo, yung popsicle na binitawan ni Bibi ay hindi mo sinang-ayunan. Pinalitan mo agad-agad. At Hindi, kasi pinalit feeling mo, ko naman, oh, popsicle, parang hindi naman worthy of invention. I mean, even a kid can do that in school, experiment. Parang hindi siya newsmaker para maimbento. Feeling ko lang, ha? At Yun lang sa pinalitan akin. mo rin ang disposable diapers na binigay naman ni Jose. Kasi parang feeling ko given, disposable diaper, it's a woman's chore. Pasok nga ba ang dishwasher at electric flat iron sa Final Four? Malalaman natin sa pagbabalik ng Celebrity Blast! Isabel, at this point, may 50,000 ka na. Subukan nating buksan naman ang hindi mo pinili. Popsicle, dapat ito X, ha? Popsicle, please reveal! Oh, tama! Walang popsicle!
Ito, dishwasher. Ito yung pinalit mo eh, dishwasher. Hindi kasi masculine nga, eh. Parang windshield wiper. Dishwasher, ikaw ba ay naimbento ng babae? Is it a fact? Wow! Isa na lang! Isa na lang! Isabel, you have 75,000 pesos! Ano ko 500,000? Isa na lang! Ang dishwasher ay naimbento ng babae katulad ng liquid paper at saka windshield wiper. Ito na ang bubuo nga ba sa iyong perfect 4. Isabel, bilib ako sa tapang mo. Alam mo anak, naglaro nga ako ng Survivor. Mm. Ito pa, at least to, sandali lang, di ba? Ano Nakadown nangyari? ka pa, oh. Sa Survivor, yun ang pinakamahirap laruing game. Oh. Teka, sandali. Magsilayo na nga tayong lahat. Dito sa huli-huli. Gusto kayo lahat. Dito ako. Para kung ano't ano man, ikaw ang tamaan. Okay lang, tita. Sabi ko, tita, you know. Yang iya ako sa'yo, ha? Sabi ko, tita, okay lang, tita. Gusto mo talaga nasasaktan ka, eh. For 100,000 pesos, ang electric flat iron ay sinasabing na imbento ng babae ayon kay Maria Isabel Lopez. Ayun. Electric flat iron, inimbento nga ba ng babae? Is it a fact? Oh, nako! Ito ang mga inimbento ng babae. Tama ka sa liquid paper, windshield wiper, dishwasher, tama ka na naman doon. At tama naman si Jose sa disposable diapers. Yes. I had so much fun. 75,000 pesos. Thank you! Maraming salamat, Bibi. See you guys next week dito lang sa game show para sa mga may beauty and brains with good humor pa. Eugene Domingo po. Kasama ang poging si Jose at ang diwatang si Wally. This is Celebrity Bluff Season 2. See you!